Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas, maraming kumakalat na balita ngayong Disyembre tungkol sa isang malaking Christmas bonus na umabot daw sa 60,000 piso mula sa DSWD. Nag-viral na sa Facebook at YouTube ang mga video na yan, nakita nyo na siguro. Pero mga kaibigan, kailangan nating mag-usap ng totoo dito dahil ayokong kayo ay ma-disappoint or ma-frustrate kakahanap ng pera na hindi naman talaga umiiral. Ang totoo, walang 60,000 piso na Christmas bonus mula sa gobyerno para sa lahat ng senior citizens ngayong taon. Fake news po yan at na-confirm na yan mismo ng DSWD at ng mga fact-checking organizations. Yung mga video na yan, AI-generated, deepfake, gawa-gawa lang para kumuha ng views at mag-viral. Pero huwag kayong malungkot dahil may mga tunay na benepisyo at Christmas bonus na dapat ninyong malaman na pwede ninyong makuha ngayong Pasko. Mayroon pa ring pera na naghihintay sa inyo at dito ko sasabihin kung sino ang qualified, magkano ang matatanggap, kailan babayaran, at paano para hindi kayo maubusan ng oras. So makinig po kayo hanggang dulo dahil ang information na ito ay mula mismo sa SSS at GSIS. Mga tunay na benepisyo na pwede ninyong i-claim ngayong linggo pa lang. Una sa lahat, para sa mga SSS pensioners na nakatanggap na ng kanilang regular na pension buwanan, mayroon kayong tinatawag na 13th month pension. Ito ay hindi bago. Simula pa noong Disyembre, 1,988, ito ay regular na binibigay ng SSS tuwing Disyembre bilang parang Christmas gift sa inyo. Ang 13 buwang pensyon na ito ay katumbas ng inyong regular na buwanang pensyon. Halimbawa, kung ang inyong regular na pensyon ay 5,000 piso kada buwan, ang inyong 13 buwang pensyon ay 5,000 piso din. Kung 8,000 piso ang monthly pension ninyo, ganun din ang matatanggap ninyo bilang 13th month. Ngayong taong 2024, ang SSS ay naglabas na ng mahigit 32 bilyong piso para sa 13th month at December pensions ng mahigit 3.6 na milyong pensioners. Maaga pa nilang inilabas yan, starting November 29 pa, para makatulong sa inyo bago pa dumating ang Pasko at para sa mga apektado rin ng mga bagyo na tumama sa bansa nitong nakaraang buwan. Ang pag-release ng 13th month pension ay nahahati sa 2 batch. Yung unang batch ay naibigay na noong November 29. Ito ay para sa mga pensioners na ang date of contingency ay nasa 1 hanggang 15 ng buwan at umabot na ito sa 2.0 na milyong pensioners na may kabuuang 17.9 na bilyong piso. Yung pangalawang batch naman ay naibigay noong Disyembre 4. Ito naman para sa mga pensioners na ang date of contingency ay nasa 16 hanggang sa huling araw ng buwan. At tumanggap naman ng 14.3 bilyon pesos ang 1.52 milyong pensioners na ito. Kung kayo ay nasa non-peso net, participating banks o tumatanggap ng check sa pamamagitan ng Philippine Postal Corporation, naibigay na rin yan noong December 4 o nasa daan na papunta sa bahay ninyo. Sinigurado ng SSS na maaga kayong makakatanggap para hindi kayo mahirapan sa pila at para may panahon pa kayong magplano kung saan ninyo gagamitin ang pera. Sino ba ang qualified na makatanggap ng 13th month pension? Lahat ng retirement pensioners ay qualified. Kasama na dito ang mga SSS retirement pensioners at yung mga survivor pensioners mula sa Employees Compensation Program. Qualified din ang mga total disability pensioners at tinatanggap nila ito na katumbas ng kanilang monthly pension pero hindi kasama yung medical allowance. Mayroon ding mga dependents pensions para sa mga anak ng pensioner na qualified din at pati na rin ang partial disability pensioners basta ang duration ng pension ninyo ay hindi bababa sa 12 buwan. Kahit yung mga nag-avail ng advance 18 buwang pensions noong simula ng kanilang pensyon, ay nakatanggap din ng 13 buwang pensyon nila nitong Disyembre 4. Pero tandaan, kailangan active kayo bilang pensioner at walang pending issues sa SSS account ninyo para makatanggap. Para naman sa mga GSIS pensioners, mayroon din kayong Christmas cash gift, pero medyo iba ang mechanics compared sa SSS.
Ang GSIS ay naglabas ng 3.7 bilyon pesos para sa mahigit 358,000 pensioners ngayong taon at ang release date ay nagsimula nitong December 5. Ang Christmas cash gift na ito ay equivalent ng 1-month pension ninyo o maximum na 10,000 piso, alinman ang mas mababa. Ibig sabihin, kung ang monthly pension ninyo ay 6,000 piso, tatanggap kayo ng 6,000 piso na cash gift. Pero kung ang monthly pension ninyo ay 15,000 piso, ang matatanggap ninyo ay 10,000 piso lang dahil yan ang maximum cap. Ang pagkakaiba nito sa SSS 13th month pension ay may ceiling ang GSIS. Samantalang sa SSS, kung magkano ang monthly pension mo, ganun din ang 13th month mo kahit lumampas pa yan ng 10,000 piso. Sino ang qualified sa GSIS Christmas cash gift? Ang mga old age at disability pensioners na under ng Republic Act 8291 na GSIS Act of 1997, Presidential Decree 1146 na revised GSIS Act of 1977 at Republic Act 660 na Magic 87. Kailangan din na active kayo at tumatanggap ng regular monthly pension for at least 5 years na as of November 30, 2024. Kung suspended ang pension ninyo dahil sa hindi pag-comply sa Annual Pensioners Information Revalidation or APIR, makakatanggap pa rin kayo basta i-reactivate ninyo ang account ninyo. Ang maganda ngayon, may facial recognition technology na sa GSIS Touch mobile app, kaya hindi na kayo kailangang pumunta pa sa GSIS office para sa APR, sa bahay lang, gamit ang phone, pwede na kayong mag-comply. Ang hindi qualified naman sa GSIS Christmas cash gift ay ang mga survivorship at dependent pensioners, yung mga nag-avail ng 5-year lump sum at babalik pa lang sa regular pension after December 31st, 2024, at yung mga pensioners na under ng Portability Law or RA 7699 at yung mga tumatanggap ng pro-rata pension. Pero may update ako dito, ayon sa pinakabagong balita nitong December 2025, pinalawak na ng GSIS ang coverage at ngayon kasama na ang pro-rata at portability law pensioners sa Christmas cash gift. Ang ibig sabihin, kung dati ay hindi kayo covered, ngayong 2025 ay covered na kayo. Ito ay malaking dagdag na benepisyo para sa 14,000 additional pensioners na dating hindi kasama. Ngayon, kung hindi kayo pensioner ng SSS o GSIS, mayroon pa ring ibang mga benepisyo na pwede ninyong i-check. Una, ang social pension para sa indigent senior citizens. Kung kayo ay 60 taong gulang pataas at walang regular na pension or kita, qualified kayo sa monthly pension na 1,000 piso under ng Expanded Senior Citizens Act. Ito ay monthly na binibigay at para talaga sa mga mahihirap na seniors na walang ibang source of income. May House Bill din na naghihintay na ang House Bill 6,673 o yung Paskong Maligaya para kay Lolo't Lola Bill ni Congressman Vargas na naglalayong magbigay ng additional 1,000 piso year-end bonus para sa mga indigent seniors on top pa ng regular 1,000 monthly allowance nila. Hindi pa ito batas, pero ito ay nasa Kongreso na at sana ay maipasa para sa susunod na taon. May isa pang batas na dapat ninyong malaman, ang Republic Act 11,982 na nag-expand ng Centenarians Act. Ayon dito, kung kayo ay aabot na ng 80 taong gulang, makakatanggap kayo ng 10,000 piso cash gift mula sa gobyerno. At every 5 years after that, hanggang 75 taong gulang, makakatanggap kayo ng another 10,000 piso. Pag naabot ninyo ang 100 taong gulang, lalaki na yan sa 100,000 piso, kaya kung malapit na kayong mag-80, mag-85 o mag-70, siguraduhing nakaregister kayo sa Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA sa inyong barangay para automatic nang makuha yan. Mga kaibigan, importante rin na malaman ninyo ang inyong regular benefits bilang senior citizen. Una, ang 20% discount sa lahat ng basic necessities at prime commodities, kasama na dito ang pagkain, gamot, medical services,
at transportation. May bagong revised rules ngayong 2024 under Joint Administrative Order number 24-02 at dito ay may weekly cap na 125 piso na total discount na pwede ninyong gamitin or equivalent na 2,500 piso worth of purchase per week. Pero ito ay per week ha, kaya hindi pwedeng mag-ipon ng discount para gamitin sa isang bagsakan. Ang discount ay personal at exclusive consumption lang ninyo at kailangan ninyong ipakita ang Senior Citizen ID or kahit anong government-issued ID na may picture at edad ninyo. Sa pag-claim ng inyong SSS or GSIS benefits, mga practical tips na dapat ninyong tandaan. Una, siguraduhing updated ang inyong contact details at bank account information sa SSS o GSIS. Maraming pensioners ang delayed ang payout dahil outdated ang records nila. Pangalawa, kung naka-UMID card kayo na naka-enroll as ATM para sa SSS, doon diretso ang credit ng pension ninyo. Kung wala, i-enroll ninyo ang disbursement account ninyo through the Disbursement Account Enrollment Module sa MySSS portal. Para naman sa GSIS, siguraduhing updated ang inyong GSIS e-card. Pangatlo, huwag kalimutang mag-comply sa APIR o Annual Pensioners Information Revalidation. Ito ay proof of life requirement na ginagawa tuwing taon. Kung hindi kayo mag-comply, pwedeng masuspend ang pension ninyo at kahit entitled kayo sa Christmas cash gift, hindi ninyo makukuha yan agad. Pero kahit na-suspend, pwede pa ring ma-claim once i-reactivate ninyo ang account. Sa mga nagtataka kung bakit hindi pare-pareho ang nakukuha, alamin ninyo na ang pension amount ay based sa inyong contributions nung kayo ay employed pa. Kung mas mataas ang contributions ninyo at mas matagal kayo nag-contribute, mas mataas ang pension ninyo. Walang fixed amount para sa lahat, kaya normal lang na may mga pensioner na nakakakuha ng 3,000 piso buwanan, may mga nakakakuha naman ng 10,000 piso o higit pa. Ang importante, ang ika-13 buwang pensyon ninyo ay equivalent ng buwanang pensyon ninyo, walang reduction doon. Tandaan din na walang tax implications ang pension at 13th month pension ninyo. Ang pension income ay tax-exempt sa Pilipinas, kaya buong-buo ang matatanggap ninyo, walang kaltas. Ito ay guaranteed na sa batas. Kaya kung may nagsasabi na may tax daw, mali yan. At kung may nag-aalok na tutulong sa inyo na i-claim ang pension ninyo kapalit ng bayad o percentage, mag-ingat kayo, baka scam yan. Ang pag-claim ng SSS at GSIS benefits ay libre, walang bayad at direkta kayo sa kanila pwedeng lumapit. Para sa mga gustong mag-maximize ng benefits, ito ang mga dapat ninyong gawin. Una, siguraduhing nakaregister kayo sa lahat ng programs na applicable sa inyo. Kung senior citizen na kayo pero hindi pa registered sa OSCA, magpa-register na para makuha ninyo lahat ng discounts at benefits. Pangalawa, kung may pending claims or benefits na hindi pa ninyo nako-claim, sundin ninyo yan at asikasuhin. Maraming pensioners ang may nakakalimutang benefits na nakatenga lang. Pangatlo, kung eligible kayo sa parehong SSS at GSIS dahil sa portability law, check ninyo kung ano ang benefits na entitled kayo sa both systems. At pang-apat, huwag mahiyang magtanong sa SSS o GSIS kung ano pa ang ibang benefits na pwede ninyong i-avail. May mga programs na hindi gaanong advertised pero available naman talaga. Sa pagtatapos, mga kaibigan, ang mensahe ko lang ay simple. Hindi totoo ang 60,000 pesos na Christmas bonus na kumakalat sa social media. Ito ay fake news, gawa-gawa para lang sa views at engagement. Pero mayroon pa ring tunay na benepisyo na dapat ninyong malaman at i-claim. Ang 13th month pension ng SSS, ang Christmas cash gift ng GSIS, ang social pension para sa indigent seniors, ang 20% discount, at ang cash gifts pag umabot kayo ng 80 taong gulang. Lahat yan ay totoo, legal, at karapatan ninyo bilang senior citizen. Kaya huwag kayong bibitaw sa fake news at instead ay asikasuhin ninyo ang mga tunay na benefits na para sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig at maligayang Pasko sa inyong lahat.
Sana'y mas masaya at mas komportable ang inyong Pasko ngayong taon dahil sa mga benepisyo na ito.